The hearing, people are saying that you lost control. Carlos Conde of Human Rights Watch told us that he felt that Duterte had hijacked the hearing, and also former Senator Ping Lacson tweeted that the upper chamber was invaded by Duterte. Abay, wala nang ginagalang. Oo. Yung KOJC, ganoon yung ginawa nila. Ngayon dito naman sa INC, ginawa rin nila. Well, ganoon na ang pananaw ng taong bayan, which is hindi na po healthy. Aha. Di ba? Hindi na healthy. Ngayon, uulit-ulitin po natin, maaari po sana bago tayo magsagawa ng investigasyon o bago natin bigyan ng pagkakataong magsalita, yung mga taong nagsasalita, lalo na nakakita nyo, puro hindi mga convicted felon, yan pong nagsasalita. No? Simula na ho yan, pati ho yung bumaril kay Rizal, baka ituro na niyan kahit kanino. Si Dan Fernandez, pilit na naguhugas ng kamay eh. Ay, pero wala, nalublob na kayo. Congressman Dan Fernandez, pasensya na po kayo. Yes. Magandang araw sa inyo mga kasama at muli si Kuya Gus nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. At syempre, bati-bati muna tayo ha. At pasalamat ha. Sir Roto Vegas ng New Zealand, magandang morning. Kamusta na dyan, sir? At doon sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw. At ano ba pag-uusapan natin? No? Pasalamat muna tayo Umabot na po ng 51,000 new subscribers at sa mga datihan na walang sawang sumusuporta, sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po. Eto na nga. Grabe. Mayroong mga sumasawsaw, ibang klase talaga, no? Mukhang binabatikos. Panoorin nyo mga kasama kung ano yung sitwasyon ngayon Parang talagang binibigyan ng kulay, no? Itong mga to, mga tatakbo at tumatakbo. Hindi naman sila mga senador sa kasalukuyan. Bakit nagugulat na lang tayo? May mga parinigan, Ayan, ayon sa video. Tayo ay magre-reaction, magkomentaryo kung ano ang pag-uusap dito. Sabi dito, after Duterte, who's next at Senate drug war probe? Ano? Gusto niyo bang marinig? At abangan nyo sa video natin, Meron doon nagsasabi. Meron daw tumatakbo dyan, parting kalokohan. Kalookan. Basta, kayo na po ang bahala kung sino ito. Anong eksena naman ang anong eksena naman ang kaganapan? Bakit nasali ang pangalan nito? Huwag niyong i-skip ang ads natin yan, ito na. Para naman makita at magbigay kayo ng komento patungkol dito sa mga sumasawsaw Yung mga sumasawsaw dyan, abangan nyo kung mananalo kayo o hindi. Sige, pasok mo ate. Ano meron dyan? Of the hearing, people are saying that you lost control. Carlos Conde of Human Rights Watch told us that he felt that Duterte had hijacked the hearing, and also former Senator Ping Lacson tweeted that the upper chamber was invaded by Duterte. What do you think? And yet they are happy that they have lots of material. Diba? So actually, I will just follow the advice of Dr. Willie Ong. Sabi niya, masyado niyang sineryoso yung mga bashing sa kanya, kaya siya nagka-cancer. So wag na lang natin seryosohin yan. Kasi nga, as chairman, my mission was to be in the middle. Just to bring out the evidence and to receive the evidence and to hear the witnesses. Tama. Wala naman akong plano makipagdebate kung tama o mali ang opinion ng witness. So, mabuti na yan. Just put everything on record. And then these people who are criticizing me are at the same time very happy that they have lots of material available. Who made that possible? Sagutin nga nila. Anyway, I'll go back to the advice of Doc Willie Ong. Huwag nang patulan ang mga bashers, ang mga negative Good, comments. Gawin na lang Senador. natin yung trabaho natin ng tama. Curious lang ako, Isa Senator pa, Coco. Before Senador, bago natin may pagpatuloy, sorry ladies bago natin may pagpatuloy, eto bang bumabatikos, party ba ng Senado? Party ba ng hearing? Hindi naman, di ba? Kung sana kayo ay party ng, kung kayo ay isang senador din, di sana, maniniwala pa kami. Hindi mukhang nagpapalapad na naman kayo ng pangalan
Oo, yan ang sabi ni Aling Margarita rito. Kasi ito raw mga ito ay magtatakbuhan. Oh. Siyempre, kung pumanig nga naman sila, kung ilan yung papanig doon sa kabila, di siyempre medyo mabango at mabantot sila di umano. Yan ang sabi dito. Ako nagbasa lang naman ako. Kaya nga, intindihin natin pagdating ng Mayo. Balansin natin yung kamay at utak natin, paganahin natin. Kung alam natin iyan ay wala naman nagawa dati di umano, bakit pa natin iboboto? Ano ba? Kayo nga. Analyze nyo. Kung may nagawa ba itong mga ito dati? Sino ba ito? Abangan natin kung sino, dito sa video na ito, kung sino ito. Dahu. Kayo na ho, bahala. Ipagpatuloy natin. Tuloy. The hearing, medyo short notice, sir. You guys were convened kind of suddenly. Just had a few days to prepare. Going into the hearing, did you have a strategy? Parang, ito yung gagawin ko. Nasunod ba yun? Or parang, what was going through your mind? Ano yung initial plan mo going into one day's hearing? Yes, just to be a neutral chairman nga and then to receive the evidence. But then ito yung plano ko talaga because sabi ko nga this is a blue ribbon hearing. So dapat this is about the allegation is someone in government made some questionable actions or decisions, ayun ang tawag nga na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Kaya ang aking plano sana, uunahin namin pakinggan yung mga victim families. Umangal yung mga kasama ko, kasi daw we have a former president in our midst. Pakinggan daw muna yung opening statement. So ang compromise na lang namin, sige okay, dahil sa former president na ang witness namin right before us, sabi ko sige okay, pakinggan yung opening statement niya, but ang compromise namin, after him, we will hear the victim families. Yun naman ang nangyari. Yun naman ang natupad. So yun lang yung strategy ko na hindi natupad kasi nga ang gusto ko sana victim families and then former President Duterte. Nagkabaliktad. Former President Duterte and then victim families. Senator, don't you think the other senators could have pressed more on the statements that the former president was making, particularly on, for example, the Davao Death Squad, on payments coursed through Mooking for one, and to focus on what the committee was investigating on, because it turned the other way around, that the resource person was the one asking questions to the senators. And you don't see that all the time. That's why meron pong nagsasabi na napunta yung control sa former president and he was acting like he was still boss in this hearing. Well, okay lang yun. I mean, it will be more natural yung kanyang testimony and it's all recorded. And actually, for example, tinanong niya si Bato. Si Bato naman sumagot. So who are we? Who are we to stop Senator Bato from answering? Pero yung tinanong ni President Duterte yung si Colonel Grijaldo, hindi ko naman pinasagot na si Colonel Grijaldo. Sinabi ko tapos na po yun sir, nasagot na po ni Colonel Grijaldo yun. So ganoon naman. So we were still in control of the hearing, except that we really have a unique personality appearing before us. And ang attitude ko naman ganito Okay, this is a person who has served as president. So, siya rin yung nag-implement ng war on drugs. So therefore, siguro marami rin tayong pwedeng matutunan, makuha o maririnig galing sa taong ito na who held the highest post in the land. So that was my attitude. So I let him speak, no? So and then we request actually yung it's just the cursing na medyo medyo hindi natin na control, although Senator Risa pointed this out and I requested him to try to minimize or eliminate it. Talagang hindi kaya. I mean, it's really his way of speaking. So ito siguro para malaman din pala ninyo because I'm sure marami tayong mga viewers doon akala nila na kasi nakita nila sa House hearing yung gaano kabilis yung mag-contempt, di ba? The subcommittee has no power to cite anybody in contempt. So and we would not have done it anyway. But anyway, kung may power to cite wala kami power to cite in contempt. That's in our rules. So the power of the subcommittee is actually to, if there is an unruly person right before you and then you can no longer hold the hearing because of this unruly person, siguro the power of the subcommittee is to exclude, send out that person who is now disrupting the proceedings. Okay, yan klarado. Yung mga curse words, and then if we send him away, then wala na tayong testigo, di ba? So tama rin naman si President Duterte, sabi niya you invited me here. Actually, he was also invited. So pakinggan natin yung taong inimbita natin.
Senator, speaking of citing in contempt, we had Senator Bato de la Rosa here on the show last night. I'm just going to play a short soundbite for you to listen to and react. If I could just roll that soundbite of Senator Bato. As I have said, yung Davao Death Squad, ka-issue ng media yan doon sa Davao. May namamatay. Pero yung Death Squad, sabi mo, inorganize talaga yan. Organized? I don't think so. But the former President Duterte also pointed to you during the hearing. Sabi niya at one point, ikaw, death squad ka din. Joke. Sabi niya, joke. Senator, he was under oath when he said that. Kasi What? Bakit? Kung under oath siya, din na i-contempt nila. Okay, so his last May time point was, nga naman, di ba? Kung under oath, i-contempt nila. Kaso nga lang, ang problema, wala ho sa rules ng Red Ribbon Committee na mag-contempt. Tsaka sila, inimbitahan as resource person. Alam niyo ho ba, nung nagsasalita si Ate Laila, no? Nabara nga siya ni Senador Coco kasi hindi mo kailangan i-defend ang sarili mo, sabi sa kanya. Ma'am, hindi mo kailangan i-defend ang sarili mo. You come here as a resource person. 'Di ba? Malinaw, lahat sila daw resource person. Kukuha pa lang sila ng mga kanya-kanyang mga statement o papakinggan pala ng mga senador ang kanilang mga statement kung sino yung resource person. Ganon. No? Hindi kagaya sa Tuwadcom Committee, resource person pa lang, ba? Diba? Nakita nyo naman kung ano nangyayari sa Tuwadcom. Kaya hindi natin masisisi. Yung iba, no? Hindi na po pinapansin at hindi na ginagalang itong mga, kung nasan man yan. Tuloy. kung under oath siya, edi in contempt nila, meaning you the Senate, and Alam nyo, yeah. I am the chairman of the subcommittee. Siyempre, mas pinag-aralan ko na yung rules namin. So, Senator Right. Bato is just operating under general rules. But Section 20 of our rules, yun yung, actually, Section 20 was quoted in the letter of the Blue Ribbon chairman to me. Ang sabi ng Section 20, you just ask your researchers to look at Section 20 of our Senate rules. And very, very clear po doon. At it's the opening paragraph of the Yeah. of the letter of Senator Pia Cayetano to me for forming the subcommittee. Yeah. It's Senator- very, very clear doon, except the power to cite in contempt under Section 18 of our rules. Right. So, Senator, I understand that part that you can't cite him in contempt, but the question is, what do we make of that when they say it's a joke? His testimony is a joke, given he was under oath, and we were trying to find out. Everyone was trying to find out: is there a Davao Death Squad? That is the heart, Will we- the question at the ang heart tanong, of it, right? When we write the committee report, will we treat it as a joke? Yun ang tanong. Yun ang tanong. But just wait for the committee report. It's too early. I think it's also unfair that after just one hearing, we will already decide and we will already make up our minds. It's too early. I mean, we should have one or two more hearings and then we can now form our opinion. That's why I appreciated your earlier news report that the PNP is moving because I really intend to invite the PNP chief in the next hearing kasi Yan. tatanungin ko nga siya. Now that you are the chief, what are you doing? You were, and then tatanungin din natin siya. What was your At rank? Senador, interrupt ko lang si Senador saka sana lahat po ng PNP chief na nakaupo at naging PNP chief nung panunungkulan ng Pangulong Duterte, ipatawag nyo. Lalong-lalo na si PNP chief Albayalde. Kasi umamin na po si PNP chief na walang ganung reward na naganap. Kaya nagtataka siya kung saan nakuha daw ni Karma yung mga ganung kwento. Nagulat siya. Sa bagay, abangan na lang natin sa susunod na hearing ito. Tuloy, Kuya Senador. rank and position during the Duterte administration. And then, siyempre, mas lower level pa siya noon, di ba? And then, tatanungin natin siya. When you were at that rank and position, did you hear this talk about this reward system? To be clear, this is PNP Chief General Romel Marbil.
You Correct. want- The current chief now, yes, Okay, Marbil. okay. Yeah, yeah. Okay, thank I really intend to invite him sa next meeting. But Okay, thank you. I saw your news report na kumikilos na rin pala sila. So that's very good. Okay. Okay. Senator Coco, one of the things that wasn't answered, this is just an addition to what Regina was saying earlier, yun nga, parang he seemed to have, the former president seemed to have several definitions as to what the death squad was, di ba? At alam na natin yan, no? At some point, tinuro niya yung dating PNP chief, at some point, yung gangsters daw. And you have also said that he will not be invited because there is no need for him to be at the succeeding hearings. I guess first question, Senator, may idea na ba tayo kung kailan yung next hearing? And second, how do we plan to answer these questions without the attendance of the former president? And to confirm what he said, kung alin ba talaga dun yung tama or all or none? Alam mo, it's illogical to get all of our information from one person. We have to do some investigating ourselves, hindi ba? Kasi, sir, ano ba, A, B, or C? Kaya gagawin na lang niya, dadagdagan niya D, E, or F just to confuse everybody. It's illogical to just keep on returning to one person and then, and number one, force him to admit something, and then he is so wise that he will not admit it, therefore nothing will happen. So we have to do the investigation ourselves. That's why I will Senate yan. The Senate has to do its own thing, but of course, we have the law enforcement agencies. The past 10 years, anong ginawa ninyo? The past 8 years or 10 years. Oh. Yun. Then sa next hearing, Ayun, on the question, Di ba? Maliwanag. Oo, kasi sila, lalo-lalo na yung nagrereklamo, yung babaita. Anong ginawa mo? Ikaw ay nasa mataas na gabinete nung panahon ng mga, kayo pa yung mga namamayani, di mo, ano? Ngayon, ano ginawa nyo? Di ba? Dapat ng panahon na yun, doon nyo inungkat ng inungkat kung ano yung gusto nyo. Hindi ngayong panahon na ito, kung kailan na wala sa pwesto at oras ng kampanyahan, ngayon kayo nagkaaganyan. Oo, kasi takot kayo. Dahil malakas talaga ang Duterte. Baka mamaya, mahalungkat na naman yung kaso mo, mabalik ka na naman di umano. Naku. Kaya wag na humakisawsaw. Tapos na. Di ba? Kung halimbawa, ma-prove na naman na meron ka na naman kaso, balik kulungan ka na naman. Kilala nyo ba siya? Sino siya? Sino siya? Ayun ang tanong. Eto. Meron lang ako ibibigay sa inyo na eto ay, naku. Usapang ano na naman to Usapang ibang klase na naman ito Ano ba meron dito? Bakit meron mga pag-uusap, patungkol na naman at lumulutang na naman yung pangalan nito? Ito ay dating isang naging senador. Dahu. Ano na naman papel nito? Kilala nyo naman ito. Lagi na lang itong present. Pagdating sa mga gatong usapin, present ito. Wala na ata itong, ewan ko ba, bakit meron pa rin pangilan-ngilan naniniwala? Yan ang sabi ni Alvin. Alvin, bakit ba? Ano bang problema mo dito? Kasi lagi naman daw yan laging ganyan. Ganyan Ganoon. So, aalamin natin kung ano na naman ang, detalye o pag-uusap o kwento patungkol dito sa tao na to. Kaya kayo, pag halimbawa mapanood nyo ang video natin, i-share nyo, i-like nyo huwag nyo kalimutan i-like. I-share ang video para maganda-ganda ang outcome ng ating video. Eto na. Bibigay ko na sa'yo, kuya. You're on the floor. Ano ba ang meron dito? Ipasok mo. Okay. At ito, iwan ko lang, Kuya Benny, baka kayo mabigla rin sa bagay na ito. Ang ating gustong malaman, Nason, totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing, ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes? Hindi lang nasa paligid dyan. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. Ando mismo. Si Senador? Oo. Ganun ba? At Akala ko pa naman nasa pali-paligid lang, parang Andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Para bang nanood ka ng basketball dyan. Oo. Sa isang basketball, di ba may team yan, may 5. Andun sila sa kanilang bench, halimbawa. Tapos may manager. Oo. Trillanes, siya ang nagsisilbing coach.
nasa loob ng dugout? Ah, nandoon. Ito. This is you. This is you. Oo. You. This is you. Oo. Oh, this is you. This is you. Oo. This is me. And this is you. Nako. Puro ganun. So habang naghahanda yung mga, kumbaga sa basketball nga, sa isang player, nandun tayo sa loob ng dugout. Siya nagtuturo ng tuturo. Para siyang... Bakit? Anong kinalaman ng dating senador hindi ka ba nabigla, Kuya Benny? Sa Senado? Ano bang, hindi mo nakita yun doon? Oh, well, hindi natin nakita. Kaya nga tumahimik ako eh. Ako nagulat din eh. Dahil Hindi mo may kakahila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamera eh. Pangalawa, Ako nagtatanong lang ako, ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. Oo. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Oo. Ano ang ginagawa nung dating senador? Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Oh. Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin. Okay. Ito ay A1, ha? Hindi ewan, ha? Oo, A1 information to. A1. Oh, Smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. sa Caloocan? Oo. So, hindi sa seryoso talaga? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Nako, Kasi eh. pwede na siya busy ako sa Caloocan eh. Kumakampanya ako dyan eh. Oo. At siyempre, yan na rin ang way para, ito ang campaign donation namin sa'yo. Ah, ganun. Hindi, pero ang alam ko, anong magiging papel niya ba? Halimbawa, General Romeo Acop. Oo. Papayag ba yung Romeo Acop, isang kapitan, na didiktahan siya bilang isang retiradong general nung San Trillanes? Magkakakutsaba nga, Jen. Kasi kung gumagawa siya ang gumagawa ng play ka mo eh. Ganito, Jen. Oh. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni San Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Oo. Kasi pinagkumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC Oo. at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Oo. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Oho. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Kasi pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Oh. Eto, lumabas ito kahapon lang. Oh. Ano bang petsa ngayon? Kanina lang, mag-aalauna, ha? Oh. Babasahin ko sa iyo, ha? Alauna, sige. Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Eto pa, dagdag. Ha? Oh. The pertinent Quadcom transcripts, Ang Quadcom ito, ha? paano tatagalogin yung pertinent? pertinent, Yung, permanente. mga importante. Oh, ha? oh. Yung the pertinent Quadcom transcripts Oh. were transmitted early on. Early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly received. nako po. So parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Kasi nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, Oho. si Garma, ilagay mo dito. Oh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Oho. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, Oh. nasa Senate. Oho. O, igaganon-ganon nila. So pagtatagni-tagniin, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Kaya yung sinasabi ni na Abante at ni Dan Fernandez, Oh. na hindi namin yan ipapadala, ano lang yan? Talaga namang hindi na rin papadala. Kasi pwede mo nang i-extract. Dahil public document. Dahil public documents. Nakuha na. Naka-record sa YouTube at saka sa Facebook yan eh. Yes.
So paano kaagad nakukuha ni Antonio Trillanes ang transcript sa Quadcom dyan? Nako. Sabi niya, the pertinent Quadcom transcript were transmitted early on, noon pa, maaga pa, and were duly received. So Kasi nga, nandun siya lagi. Wow, Ayan I just na, built may the most ads lang, ha? amazing Ang ganda ng workflow on talakayan, mga Monday.com. kasama. You build Ano? your own workflow? Isipin Why? nyo, Nako. bigla na lang itong nakita ata di umano ha. Ayon sa video, nandun lang daw sa paligid ng Senate. May sinabi pa rito sa video na meron daw andun sa loob ng isang kwarto. Ayon sa video, tayo ay nagre-reaction lang naman. So, alamin pa natin ang mga detalye patungkol sa sino ba ito? Dahu. Grabe, no? Biglang pasok sa eksena. Papalakas daw, di umano. Kayo ba ay naniniwala na ito ay mananalo pa? O saan man siya tumatakbo? Kasi nakikita ko sa mga vlog ng mga vlogger diyan sa Maynila, pag sila ay naglilibot, ikakapiranggot huwang ang mga kumakamay. Di umano. Doon nagbabase lang ho tayo sa video. Kaya alamin natin kaya nga sabi natin, alamin natin na maayos kung mga tatakbo ba ay karapat-dapat o nakitaan nyo ba ng hindi maganda nung sila ay nanunungkulan, nasa inyong kamay at pag-iisip ang tamang pagboto, ang paggamit ng boto. Eto na, tuloy mo kuya. So ano ngayon ang mangyayari dito, Nelson? So parang totoo talaga. Ako ayoko pang maniwala na may kamay o may pakikialam yung Sonny Trillanes sa pagdinig ng Quadcom. Mukhang hindi ko alam kung sino ang ginamit nino, ha? Maaaring siya ginamit nung Quadcom o si Trillanes ginagamit niya yung Quadcom. Hindi natin alam. Basta ang malinaw, naggagamitan sila. Ayun. Kung anong Nako, kaya tuloy hanggang ngayon, Nelson, ako yung umaasa na baka meron pang isang lumabas dyan na mga sworn statement at magpapatibay na talagang sila ay dinidiktahan, nadidiktahan, sinasabihan na mga dapat nilang sabihin dyan sa Quadcom. Ito ang tanong na lang nila siguro. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung Meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Meron kang... Meron. Ako, yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, ha? Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Diba? Aminin niyo na muna. Na nandun talaga? At ipaliwanag niyo kung bakit nandyan. Kung ano ang partisipasyon. Ano ang papel nung Senate? Baka naman humihingi ng tulong kasi mga kampanya sa Caloocan kasi yung tatay nung kalaban niya ay congressman eh. Di ba? Si Kong Oka Malapitan, di kaya? Kung ganun sana. Paano kung nilalapitan mo yung mga ihaharap na resource pa, tinitingnan mo yung supplemental affidavit nila. Diba? Bakit mo pinapakialaman? Nako, yun na. Bakit supplemental? Kasi meron ng unang affidavit eh. Nung dumating sa kulang dagdagan nyo. So yung supplemental, yung Kaya dagdag magtataka na kayo, bakit may supplemental affidavit? Kasi dinagdagan nila yung mga unang testimonya. Yan. Nakikita nga kulang eh. Oo. At doon sa supplemental, doon na nagdadawit ng kung ano-ano at kung ng sino-sino. Nako. Yun ang matindi ngayon, Nelson, ano ha? Ang tanong dyan, magpapatawag pa ba kaya ang Quadcom ng susunod na pagdinig? Kasi mukhang desidido si Kong Abante at saka si Kong Dan may patawag din ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, kung ako nariyan, gusto nilang ipatawag, kasi nasubo na sila dyan, Benny, di ba? Yung sinabi yung ipapatawag namin si Duterte, nasubo na sila dun eh. Pero alam ko, nung nakita nila yung nangyari sa Senado, nang lahat dun ay na-neutralize ng dating Pangulo, baka takot na silang... Neutralize. So gagamit na sila ng neutralize. Baka bumabahag ang buntot nila na makaharap na ang dating Pangulo dyan sa Kongreso. Baka sinasabi na lang, hindi, mas maganda pumunta yan dito, pero sa likod ng isip nila, sana wag na pumunta yan dito. Kasi nagkaroon ng tama. plataforma. Not platform. Nagkaroon ng platform. Na ika ngay tuntungan para mapakinggan yung saloobin ng matanda. Kaya't medyo hindi naging maganda at nagkaroon ng backlash. Yes. Kasi ganito nga ang sabi ko kahapon, Benny. Ito lang, ewan ko, pagka na-imagine nila ito kung papupuntahin pa nila doon ng dating Pangulo. Imagine mo lang, dating Pangulong Digong Duterte at si Congressman Benny Abante. Imagine mo na nakaharap sila. Tinatanong ni Congressman Benny Abante si Digong. Sumasagot si Digong. Palitan sila. Anong mangyayari after ng siguro mga 30 minutes? Dalawang may dyan na talo. Anong mangyayari? Siguro, tingnan mo kung anong, imagine mo kung anong nangyari kay Benny Abante. Pero bago ang lahat, bigyan muna natin ng credit si Senator Pimentel, no?
Talagang ang Credit card. ganda ng kanyang handling. Sabagay, Talagang Hindi, pero sabi this is niya- no longer productive. Diba? Recess. Yun ang tama eh. Alam mo, sa halip na mag-away, i-recess mo muna. Katagan. No? And Hindi, of pero course, parang hindi rin naman natin matatawaran yung galing ni Congressman Ace Barbers, wherein talagang napaka ano niya rin, kumbaga neutral, no? Napaka neutral niya rin the way he asks questions, the way na i-handle niya yung investigation. So, maaari Ako naman, ang punto ko kay Barbers, bakit niya pinahintulutan yung Garma na magbasa nung kanyang testamento na yung mga organisasyon wala namang kinalaman doon sa kanilang hearing, pinayagan niyang ipasabi. Di ba? Kasi may hawak sila ng sworn statement, Kuya Benny. Well, alam nyo, may natanong din akong tao ganyan eh. Dahil alam naman natin na maraming pangalan na nabanggit na hindi rin naman dapat mabanggit. Yun na nga, no? Pati nga hearsay pinatulan eh. Diba? So, tinanong natin, alam mo, ang sagot sa atin nung isang PR ng Quadcom, no? Alam mo, natural yan kasi meron minsan na nababanggit na hindi naman natin inaasahan. Gaya nung, yun na nga, inabanggit yung Nangyari yung phishing tuloy. simbahan na ang binanggit, no? Diba? Yun ang sinasabi na natin. Para bang, ang pananaw ng tao rito, abay, wala nang ginagalang. Yung KOJC, gano'n yung ginawa nila. Ngayon dito naman sa INC, ginawa rin nila. Well, gano'n na ang pananaw ng taong bayan, which is hindi na po healthy. Di ba? Hindi na healthy. Ngayon, uulit-ulitin po natin, maaari po sana, bago tayo magsagawa ng investigasyon o bago natin bigyan ng pagkakataong magsalita, yung mga taong nagsasalita, lalo na nakakita nyo, puro hindi mga convicted felon, yan pong nagsasalita. No? Wala na ho yan, pati ho yung bumaril kay Rizal, baka ituro na niyan kahit kanino. Si Dan Fernandez, pilit na naguhugas ng kamay eh. Pero wala, nalublob na kayo. Congressman Dan Fernandez, pasensya na po kayo. Di ba? Nung isang araw, nag-inikot niya ang halos lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon. Parang gusto niyang linisin ang kanyang sarili. Pero aywan ko po kung ano ang nangyari sa kagustuhan niyong linisin ng iyong sarili o kung sa bagay na ito. Ito pa, dagdag dyan, Jen. Kung bakit? Meron ka papasabog na naman. Kinakabahan na naman ako Kung dyan. bakit si Trillanes ang ginawa nilang coach. Okay. Natatanda mo yung, ito lagi natin binabanggit eh, yung nangyari kay dating Vice President Jojo Binay. Ay, sino ba kumamadan nung panahon na yon? Ay, Trillanes nga. Ibig sabihin, meron siyang karanasan. 3 taon nilang binir si Binay eh. Meron siyang expertise. Kung ang pag-uusapan, di ba hindi naman kagad EJK yan, hindi na Pogo yan, di ba? Pogo nung simula yan, Tapos naging BP Inday Funds, di ba? DepEd, tsaka OBP, di ba? Sino merong karanasan na bumanat sa isang vice president? Sitting. Sitting sino? Ay, yung Trillanes. Di ba? Yan ba ay, sabihin, coincident lang ba yan? Yan ba ay isang guni-guni? Di ba? So, nako po. Marami silang mapapala kay Trillanes pagdating sa ganon? mga expertise na kailangan nila. Di ba? Kasi Nako. nasa kanya din yung dokumento ng ICC. Oo. Nako. So, ayun mga kasama ha. Yaman din lamang Ito ay patunay ha, na napanood nyo naman. Kayo na po ang mag-analyze, kayo na po ang mag-komento. Ha? Meron po tayong comment section. Ha? Komento nyo, suggestion, kung ano yung napanood nyo. Kung sino itong tao na ito, dahu, na eto, nangihimasok di umano. Ayon sa video. Ha? Kaya, sabi lagi natin sinasabi sa inyo, nasa inyong pag-iisip at kamay kung sino ang tama at karapat-dapat na iboto. Hanggang sa muli. Bye-bye.